may gagawin tayo. Ito higher. Yan, higher, nasa 50 inches yata ito or 49 inches. So ang problema ng unit natin ay ganyan lang yung display niya. Yan. Pag unang bukas, testing natin. Pag unang bukas siya, yan kasi medyo okay, so ito power on natin. Yan. So pag unang bukas, ganyan ang lumalabas sa screen. Yan. Pag tumagal ay nagwa-white screen na siya. So makikita mo mayroon siyang bar lines, no? Yan yung problema niya. Ito yung model, higher model 50. Okay, so ito na yung ating mainboard. Yan. Tapos mayroon tayong T-con dito. Ito ay nagawa na rin natin dati. Ang issue nito ay backlight. Pinalitan natin lahat ng ilaw nito. So ito naman yung power supply natin. So ang problema ng unit natin ay display. So yan, nagba-backlight na yan. Nakabukas na yung ating backlight. Susukat lang tayo ng supply sa T-con natin. Titingnan natin kung kompleto mga supply sa T-con. Kasi ang problema ng unit natin ay nag-white screen na lang siya. Pwedeng clock signal issue, ano? Pwedeng sira na yung salamin niya. So, check lang natin ito. Itong BGH natin. Saan? Itong BGH, tingnan natin. So, mayroon tayo positive 30 dito. Yan. So, gumagana ito. So, ito naman. Check natin ito. Negative 6. Okay din yan. So, gumagana din siya. So, ano pa yung mga test point natin? Ito. 1.8. Tapos ito naman 1.1. Ito BGL natin layo, negative 9. Okay yan. Yan, negative 9. Okay siya. So ito 3.3 natin. Okay rin. Pasok din yung 3.3 natin. So okay yung supply ng ating T-con. Normal lang supply natin. Pero bakit white screen, ano? So dito IC, dito ito clock signal natin. So check natin clock signal natin. Itong LC1 natin negative 30, negative 30. So gumagana yung swapping voltage natin. Okay, gumagana siya. Yung STB natin negative 9. Okay, clock signal natin 3.2, 3.2. Okay, pasok yan. Okay, so gumagana yung clock signal natin. Hindi naman nagpa-fluctuate yung ating supply. Normal yung DC to DC natin. So ang problema, white screen ang display. So medyo mabigat-bigat ito. Ang kailangan mo rito ay actual. Yun, no? White screen siya. Pero walang display, blanco. Blanco talaga siya, walang display, pero white screen. So medyo mahirap din ang problema na ganito. Okay, hindi tayo sure kung saan ang problema, kung salamin ba ang problema niyan or T-con natin. So maaring nasa T-con, maaring din nasa salamin. Sunod natin gagawin dyan, check natin lang yung ito, check muna natin, hindi natin nakuha ito kanina. So 11.6 ang plot. So gagawin natin dito, magka-actual tayo. Try natin magpalit ng mainboard. Iibahin natin yung mainboard. So hanap tayo ng board na pwede dito. Kasi yung ordinary na board dito hindi gagana. Kasi nga yung mga ito, may mga capacitor siya dito. Yung ordinary kasi nating mainboard, pwede lang yon doon sa mga resistor, yung naka sa circuito na yan, yung mga resistor. Yan, so okay, nag-try tayo ng ibang board. Yan yung ginamit natin. Tapos ito, papansin nyo, nakaangat na ito. Tapos yan pa rin yung LVDs na ginamit natin.
So, ang supply natin dito sa ating T-con ay yan, 12.2 na. Okay. So, normal yung ating swapping voltage. Yan, okay. So, okay rin. Ibig sabihin, kung widescreen pa rin ito, yan, no? Widescreen pa rin siya. So, hindi sa mainboard ang problema niya. Yan. So, sure na tayo na hindi sa mainboard ang problema. Pero yung ganitong issue, kailangan mo pa rin magsugal dito. Kasi, pwede kasing T-con ang sira, pwede ring may problema sa panel. So, gagawin natin dito, try natin mag-remove ng ribbon. Titingnan natin kung saang side ang may problema. Kung parehas ba ang may problema or one side lang ang may problema. Okay, so binalik na natin siya sa kanyang mainboard. Check natin yung supply ng ating T-con. Yan, 11.6 na siya. So, swapping voltage, ganun pa rin. So, gagawin natin ay bubunutin muna natin. Tapos, magre-remove tayo ng isang side. Titingnan natin kung hindi magpo-protect yung ating T-con pag isang side niya ay naka-remove. May mga T-con kasi na pag isang side naka-remove, nagpo-protect. Okay. So yan, nakahang na yan. Check ngayon natin kung mayroon pa rin siyang swapping voltage. Okay. So mayroon pa rin siyang swapping voltage. Ibig sabihin, pag one side nito nakahang, hindi nagpo-protect yung ganitong T-con. Nag-ooperate pa rin yung T-con niya kahit isang side lang ang gumagana. Or naka-fix. So, yan ang display niya. Yan, widescreen pa rin yung mayroong signal at black yung walang signal. Okay? Babalik natin ito. Yan, babalik natin ito. Ilipat tayo sa kabila. Tapos ito tanggalin natin. Yan. So check natin kung same issue. Pag parehas ang problema, maaaring sira na yung T-con natin. Pero hindi pa rin tayo sure. Iba pa rin yung nag-a-actual. Yung kukuha ka ng buong T-con tapos isasalpak mo. Iba pa rin yung ganon. Kasi yung ginagawa natin dito, kumbaga hinahanap lang natin kung matitrace ba talaga natin yung problema or hindi. Power. Yan, yan, white siya. Okay. Okay, so yun, nakurap siya. So wala pa rin, hindi talaga lumabas yung display niya. Yun, mayroon siyang kakaibang vertical lines na nasa loob ng screen, no. So maaring sunod natin gagawin ay magba-block tayo ng clock signal. Kakabit natin yung ribbon. Okay, so nag-block tayo dito. Itong clock signal natin, i-block natin. Tapos papaganahin ulit natin. So yan nga yung last natin na check up. Last na troubleshooting kung may lalabas na display o wala. Power on natin. Okay, nag-on na siya. So, check natin display niya. So, ganyan siya, Yan. Blanco yung may tape method. Tapos, yung walang tape method ay ganyan lang ang display niya. Nagkakaroon siya ng black sa gilid. Pag tumagal, nagwa-white. Yan. So, same issue, Sa parang nag-remove ka lang ng ribbon. Ganun din ang naging problema niya. Yan. So, lumipat yung tape natin dito. Tinanggal natin dito. Okay. Sunod. Power on natin. Tingnan natin kung ganun pa rin. Kung wala talagang display. Yan. So, wala talaga. Pero ito, lumabas yung vertical lines.
Yan. Pero widescreen pa rin siya. Parang ang naging issue nito yung parang kagaya sa trouble ng Devant Sony, mga ganito ang naging trouble niya. So ito, last na yon yung troubleshoot natin na huli, yung paglagay natin ng tape method sa left and right natin. So nag-ayos ka lang ano yan. so negative ito. Kailangan natin maghanap ng tikon na buo para ma-actual natin yung panel niya. So pag ganito ang trouble, sugal na ito. Pwedeng hindi kasi ito ang sira, pwedeng nasa panel ang sira, pwede ring ito ang sira, buo yung panel natin. Kung makakahanap ng tikon, sana mayroon. Pero kung wala tayong mahanap na ganitong tikon, wala na. Hindi na natin magagawa yung unit. Ito, panel number, ano? Yan, PT50 G0G. Okay. P02-4. Yan yung number ng tikon.